Ha? Ano ang nangyari kay Roque? Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Una, kumpirmado ng denied. Ngayon, masasabi na nating kumpirmado ng denied. Talagang rejected yung political asylum application niya sa bansang the Netherlands. Kaya yung pinagmamalaki ni Roque na magagrant yung kanyang asylum application, mga kabunyog, hindi po denied. Sa katunayan, nakaimpake na ang mga gamit ni Roque. Inordera na siya ng Dutch authorities na hindi na siya pwede sa the Netherlands. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi na. Sa katunayan, ang binigay sa kanyang option, doon ka pumunta sa bansa na una kang pumasok at nag-apply ng visa. Nag-apply kasi siya ng visa sa Austria. Sa Austria. Yung visa niya pala doon prinase sa Austria. Kaya lang, ang Europe kasi, mga kabunyog, mga kababayan, ang European Union, kapag binigyan ka ng visa ng isang bansang kabilang sa European Union, ang i-issue sa yung visa, Schengen visa. Schengen. Ang Schengen visa, ano na yan? Ino-honor na yan sa buong European Union, maliban sa United Kingdom. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nag-apply siya ng visa niya sa Austria. Pero dahil ino-honor naman yan doon sa mga bansa ng European Union, naka-stay siya sa the Netherlands, sa The Hague. Kaya lang, ang gusto sana ni Roque, doon sa the Netherlands siya mag-apply ng political asylum. Kaya lang, denied. So ang ginawa sa kanya ng the Netherlands, sinabihan siya na mayroon kasing tinatawag na Dublin Regulations. Ang Dublin Regulations, yan yung agreement ng mga bansa sa European Union na kapag mayroong political asylum seeker or applicant, yung magpa-process niyan ay yung bansang unang pinasukan o kaya yung nag-issue ng visa. Yun yung regulation ng Dublin, ng European Union. Ang tawag, Dublin Regulation. So yun yung ini-invoke ng Dutch government na under sa Dublin Regulation, dun ka dapat mag-apply sa Austria. Kaya nag-impake na siya ngayon ng gamit niya, paalis na siya, papunta na siya doon, inisyuhan na siya ng ticket, tinulungan na siyang i-process yung ticket niya from Amsterdam to Vienna, Austria. Dala-dala niya na yung gamit niya, sinarado na yung kanyang tinitirhan. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, nang sasakay na siya doon sa nung sasakay na siya, pinakita niya yung kanyang medical certificate, yung may dalawa siyang certification sa dalawang doctors na nagsasabing kauupira pa lang sa kanya. So nag-undergo pala siya ng operation. Ngayon, yung dalawang doctors na yon, na hawak niya yung papel, ang sa kanya, unfit pa siya to fly. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magbiyahe pa sa eroplano. Kaya, tinanong siya ngayon ng magbabiyahe ka ba? Tuloy ka ba sa biyahe mo o hindi? Sabi ni Harry Roque, doon niya lang nalaman, may option pa pala siya na wag magbiyahe. So sabi niya, hindi siya magbabiyahe. So pinababa siya sa eroplano bago nag-take off. Pinababa siya sa eroplano. Kaya tuwang-tuwa siya, parang kalusot pa siya. Kaya nag-iiyakan yung mga naghatid sa kanya ng mga DDS nang bumalik siya, bumaba siya. Ayan. Kaya yan ang nangyari Pero hindi ibig sabihin yan na nasolve niya na yung problema niya. Ibig sabihin, hindi pa rin siya welcome sa the Netherlands at gagawin ng the Netherlands ang lahat kung ano nang mabuting gawin para sa kanya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So ibig sabihin, mag-a-apply siya sana sa Vienna, sa Austria. Hindi, siguro ini-expect niya hindi siya kumbaga ang mangyayari doon sa Austria kung nandun siya, pagdating sa Austria, ang pwedeng gawin ng Austria doon, i-deport siya sa Pilipinas, pwedeng gawin ng Austria yun. Option ng Austria yun. Kaya lang, hindi nga siya natuloy sa pagbiyahe kasi may pinakita siyang doctor certification or medical certification na unfit siya to fly.
Kaya tinanong siya, so anong option, anong ano mo, desisyon mo, babiyahe ka o hindi? Oh, ah, ganun ba ang tawag dyan, NR season? Voluntary offloading? O yan. Kaya ano, pero hindi ibig sabihin yan na welcome na siya, pa siya sa The Netherlands. Hindi. Hindi pa rin. Kumbaga pansamantala lang na natigil ang pag-ano sa kanya. Ah? Mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw na dito, denied yung kanyang application for political asylum. Isang malinaw na bagay yon. Pangalawa, pangalawa, sinabihan na siya ng Dutch authorities, umalis na siya ng the Netherlands. Ang binigay sa kanyang option, dun ka mag-apply ng political asylum mo sa bansa na nag-process ng visa mo. Austria yon. Sa katunayan, madrama yung nangyari doon sa airport ng Amsterdam, sa Schiphol. Kasi yung mga naghatid sa kanya, kasi alam ng mga naghatid sa kanya ng mga DDS na pinapaalis na nga siya ng the Netherlands. Pero nung bumaba siya, pinababa siya uli sa eroplano, nag-iyakan. Nung mga DDS. Ang malinaw dito, wala na. Pasikip ng pasikip ang mundo ni Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Pasikip ng pasikip na yan. Ngayon, sa nangyayaring ito kay Harry Roque, mga kabunyog, itong mga DDS talagang galit na ano sila. Ang sinisisi nila kung sino-sino. Sinisisi ng mga DDS ang sa mga nangyayari kay Roque, sinisisi nila kung sino-sino. Si Roque ang sinisisi yung media. Yung media. 'Di ba kanina sabi ni Roque, yung mga kaibigan ko naman diyan na media sa Pilipinas, bakit nila binalita kaagad yan na aresto ako samantalang hindi naman totoo? Totoo naman na siya, hinold siya ng Dutch authorities eh. Hindi lang natuloy, kung mali lang yung balitang pa-deport na siya ng Pilipinas. Binigyan pa siya ng chance ng Dutch authorities na pumunta siya ng Vienna, ng Austria, doon siya mag-apply ng asylum. Pero, syempre, yun eh, balita yun sa Pilipinas, bakit niya sisisihin ng media? Galit kasi si Roque na yung mga media daw, kinakalat daw yung nangyari sa kanya. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Itong si Roque, sa mga nangyayari sa kanya, sinisisi niya na kung sino-sino. Ito namang si Sasrugan Dusasot, yung DDS din na vlogger din yan eh. Yung Sasrugan Dusasot, ang sinasabi niya, hindi pa daw yan mangyayari, hindi pa daw yan mapapabalik sa Pilipinas si Harry Roque. Kasi mas malala pa nga daw yung kaso ni Juma Sison. Kung si Juma Sison daw ay hindi napabalik agad napabalik sa Pilipinas, ay mas malala pa daw yung kaso ni Juma Sison kaysa kay Harry Roque, ay bakit daw si Juma Sison hindi napaalis sa the Netherlands? Sabi ni Sasrugan Dusasot, can Harry Roque be arrested even with an Interpol notice and repatriated back to the Philippines? The answer is simply no. The case of Juma Sison is much graver. Wow. Unang-una, ang kaso ni Juma Sison, totoo yun na political asylum seeker siya. Siyempre, ang mga pananaw ni Juma Sison, komunista yun eh. Komunista yun. Ibig sabihin, ang kanyang mga pananaw bilang komunista dito sa Pilipinas, hindi welcome yun sa Pilipinas. Yung mga pananaw niya na yan, na komunista siya. So dahil yan, kinakasuhan siya sa Pilipinas. Kaya may mga banta pa nga sa buhay niya nung mga 1980s matapos yung EDSA People Power Revolution. Kaya ang ginawa ni Juma Sison, pagpunta niya ng Europe, hindi na siya bumalik ng Pilipinas. Nag-seek na siya ng political asylum doon. At tinanggap naman ng Dutch government yun. Hanggang sa mamatay si Juma Sison, nandun siya sa Utrecht, sa the Netherlands din. Pero yun, malinaw talaga yun, political asylum yun. Kasi, sa Europe kasi, pagka komunista ka, hindi bawal yun. Sa kanila kasi sa Europe, may communist party pa nga doon, may socialist party doon. Sa Pilipinas lang naman, pag sinabi mong komunista, wawanti din ka. Pero pag doon sa Europe, hindi. Kumbaga, bahala ka.
sige, komunista ka, pero hindi ibig sabihin niya nabubutuhan ka ng mga tao sa Europe. Pero hindi ka huhulihin ng pulis dahil lang komunista ka. Yun ang pagkakaiba sa Europe. Kaya sa Europe, talagang kapag komunista ka sa Pilipinas, pumunta ka doon, hindi tutulungan ka doon na bibigyan ka ng political asylum talaga. Kasi totoo talaga yon na political asylum seeker ka. Ay si Rocky hindi. Si Roque, ang kaso niya, qualified human trafficking. Involved siya sa illegal na pogo. O, kaya mali yung sinasabi ni Sasrugando Sasot na kung si Juma Sison daw, mas malala pa daw ang kaso, ay kinupkup ng The Netherlands, si Roque daw, sigurado, kukup-kupin din yan. Oh, hindi Malinaw nga ang nangyari doon. Dininay na yung kanyang political asylum application. At ang ini-invoke na ng Dutch government, yung Dublin Regulation, na doon ka na lang mag-apply sa bansang nag-process ng visa mo, na Austria yon. Kaya hindi yon. Hindi hindi uubra yung sinasabi na yon ni Sasrugando Sasot. Kaya yan mga kabunyog, itong mga DDS, sila? Inaano nila na inaapi daw si Roque. Kaya lang, ang tama dyan, kakampi na nila yan si Panelo na yan. Anong sabi ni Panelo? Sabi ni Panelo, umuwi ka na kasi Roque, hindi ka naman political asylum seeker dyan. May kaso ka dito, yun ang harapin mo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.